Ngayong araw ay aming susubukang mag-explore at mag-camp sa tinatawag na Jambor site dito sa Talingcapor. Isang gusaling na abandona at ito daw ay napatayo sa taong 1986. During that time dito ginaganap ang iba't ibang programa or mga aktibidad. Pero sa katagalan ito ay naabandona sa di malaman na dahilan. Maraming nagsasabi na ito daw ay naging kampo ng mga sundalo. May mga nakapagsabi din na may mga nagbikting babae at may mga pinatay sa lugar na ito. Kaya naman kami ay mag-explore at mag-overnight sa lugar na ito upang makita kung ano nga ba ang meron dito. At ito ang aming kwento. So yun guys, pupunta na kami sa Jambor site para explore at mag-overnight. Bandang hapon ay aming tinignan upang maaga pa lang ay alam na namin kung saan kami magpipwesto. Pero bago yon ay sinubukan muna namin magtanong-tanong kung gaano nga katagal ang gusaling ito. Kailan ba naitayo ang Jamboree site? Jamboree site, so siguro di ko pa na yung simula nung pagkabata ko naitayo na yan, matagal na yan. Matagal na. Matagal na po yan. 1986 po ito na 86 nag-anoan ng Jamboree. Kaya tagal-tagal na rin, no? Okay. So this is what you call a Jamboree site. Dati na isang event center ng mga taga rito. Kung may mga event sila, diyan nila ginaganap. Dito ay bumungad agad ang naglalakihang puno at mga damo, kaya halos di na makita ang gusaling ito. Pagpasok namin ay madaming kalat ng mga dahon, sira-sirang bubong at iba't ibang mga poste nito. Malawak siya at may stage na 2 CR sa magkabilaan at ito ay napapalibutan ng mga naglalakihang mga puno dahil na rin sa katagalan. Pagkatapos naming makita, kami ay bumalik para i-prepare ang aming mga gagamitin at syempre ang aming kakainin. Ba makakaya nating mag-overnight doon? Kaya natin yan, idol. Sige, kakayanin natin to. So finally, andito kami ngayon sa kalagitnaan ng Jambor site para mag-prepare ng tent ng mga gagamitin. Dito ay mainit at madilim, tahimik at puro insekto lang ang maririnig. Pagkalipas ng ilang oras ay binisita kami ng mga kabataan para di kami maboring. Leo, kayo na ba yan? Kaya naman kami ay nag-bonfire at naglibang-libang na rin at naglibot-libot sa lugar na ito. Huwag ka kasing magtago.
Sinubukan din namin mag 3 AM So, challenge yun guys, para maglibot sa labas ng gusali. 3 AM na. It's already 2:51 ng madaling araw, guys. And ramdam ko na yung lamig dito. So the challenge is mag-start niyang 3 AM. And then let's find out kung ano yung makikita natin dito. So 3 AM is devil hour, guys. So papasukin natin yung dalawang CR dito. I will start this one. Tara dito. Ayan. Okay na dyan, pre. Huwag na tayo masyadong lalayo. Kita natin yung mismong lugar. So yun yung building kapag gabi. Sira-sira na rin. Rinig mo? Meron dito eh. Kanina pa yung tunog na yun. Ngayon, nandito kami ngayon sa likod, guys. Likod ng event center na ito. Ito yung malakas dito ngayon sa CR na to. Oo. Lakas dito sa may CR. Ano yun? Ano yun, men? May lumipad.
Ewan ko kung ano yan. Hindi siya maingay, no? Oo. Tara, tara. Ano, tumatas ang balahibo ko. Dito talaga tumatay yung balahinugan. Ito, hindi mo alam kung dugo ba ito o ano. Ewan ko lang. Para siyang ano. Dugo, no? Grabe idol, parang hindi ko makikita. Tara, tara, tara. Wala naman masyadong nagparamdam sa lugar na ito, kaya naman inantay na lang namin ang magliwanag at maglinis na lang sa lugar na ito. Ang masasabi ko lang sa aming paglalakbay dito ay maraming bagay na magaganda at masasayang pangyayari, pero minsan ay naglalaho na lang bigla dahil napapabayaan at may mga pagkakataong di na naalagaan. Katulad din sa buhay natin, may mga part ng buhay natin na hindi na masaya at parang naabandona na. Dahil minsan, hindi nabibigyan ng pansin at aruga. Kaya naman ang natutunan ko sa aming kwento, lahat ng bagay ay lumilipas at kumukupas. Hindi lahat ay nananatili. Kaya nga kung may pagkakataong maging masaya ka, ngayon pa lang ay sulitin mo na. Huwag mong i-abandon ang kalungkutan sa puso mo. Subukan mong magsimula muli at itayo ang bagong gusali ng katagumpayan sa buhay mo.